Magandang tanghali Pilipinas, narito na po ang latest sa laganing ating panahon. Bago po ang lahat, naglabas po ulit ng abiso ang pag-asa at yung payon po dito na maaari pong makaranas ng maulang panahon ng ilang bahagi po ng ating bansa. Kabilang po dito ang Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite at ganun din ang Batangas. At ito po ay Yellow Rainfall Advisory. Ibig sabihin po nito maaari pong maranasan ang 7.5 to 15 millimeters of rain sa loob po ng isang oras at maaari rin po yung magpatuloy sa loob naman ng susunod na 3 oras. Kaya panatilihin po natin ang pagmamonitor sa lagay ng ating panahon. Dito lamang po yan sa Panahon TV. Samantala na panatili ng bagyong Falcon ang taglay na lakas habang kumikilos sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alas 10 po ng umaga ngayong araw, huli po yung namataan sa layong 1,250 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 130 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 160 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang bagyong Falcon ay kikilos pa west-northwest sa bilis po ito na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, kung mapanatili po nito ang taglay na bilis at direksyon, posible po yung lumabas ng ating PAR sa darating po na Biyernes. Pero depende pa rin po yan sa magiging movement nito sa mga susunod na araw. Ayon po sa pag-asa, as of now, ang nagpapalakas po sa hanging habagat ay yung bagyong Egay pa rin, pero mamayang hapon maaaring saluhin na po ito ng bagyong Falcon. Sa mga susunod na oras, mararanasan po itong monsoon rains. Diyan po yan sa may Mindoro, Palawan, ganun din dito sa Bataan at Zambales. Maaari po itong magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Kaya naman para po sa mga residente ng nabanggit na areas, magdoble ingat po kayo at syempre maging alerto. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa Metro Manila, ganun din sa Ilocos Region, Cordillera at ganun din sa may Western Visayas. At para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaranas naman po kayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances na mga pulupulong pagkidlat, pagkulog o yung isolated thunderstorms. Nakataas pa rin po ang gale warning sa ilang baybayin po ng ating bansa, partikular na dito sa may bahagi po ng Luzon. Inaasahan po dito ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan, kaya paalala pa rin sa mga mangingisda o sino man na may maliit sakyang pandagat. Hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga nabanggit na baybayin, kaya po mag-ingat po kayo at syempre manatili na lamang sa inyong mga tahanan at mag-monitor mabuti sa latest weather update. Sa ibang balita, kaso po ng MERS-CoV sa ating bansa patuloy na inoobserbahan. Alamin na mga detalye sa aming pagbabalik. Download the Zalora app for your epic night out. Browse the app free with smart free internet. Nitong Lunes, kinumpirma na nga ng Department of Health o DOH ang kaso ng sakit ng isang male foreigner mula po yan sa Middle East. Sa ngayon naman ay unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ng pasyente habang naka-quarantine naman ang health workers na nakasalamuhan nito. Upang maunawaan po natin ang MERS-CoV, narito ang mga impormasyon mula po yan sa Department of Health. Ang MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome ay sakit sa baga na may sintomas na katulad ng sa SARS at maaari pong maging sanhi ng pagkamatay. Taong 2012 nang una po itong maiulat sa Saudi Arabia. Upang makumpirma ang sakit, kailangan maobserbahan muna ang mga sintomas tulad na lamang ng pagkakaroon ng lagnat, hirap sa paghinga, pagkakaroon ng ubo, pagdumi at ganun din ang kidney failure. Bilang Lunes naman dito, kung nakita sa isang tao ang mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang malaman ang kondisyon at makumpirma kung meron po kayo ng ganitong sakit. At upang maiwasan naman, narito ang mga prevention tips mula po yan sa DOH. Una po dito, ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Dapat din panatilihin ang respiratory hygiene. So kung babahin o kaya naman po ay uubo, gumamit ng tissue, flex elbow o kaya naman ay manggas ng inyong damit. Iwasan din ang paghawak sa mukha kung marumi ang inyong mga kamay. Huwag munang may kasalamuha sa taong nakitaan ng sintomas ng MERS-CoV at kasama rin po sa prevention ang paglilinis ng kapaligiran kasama na ang mga bagay na madalas po ninyong hawakan. At panghuli, iwasan po ang mga pagkain hindi gaanong naluto o hindi nahugasan. So ilan lamang po ang mga ito sa mga dapat nating tandaan tungkol po yan sa sakit ng MERS-CoV.
At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather body na si Jessie Basco. Mamaya po yan sa News at 1. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.